Happy Tuesday na mga higalag, mga kaigsunan mula sa buluwagang tahanan nato ang pagsidya or pagsibya no ato ang kitix karon. Acts 21:37 Canst thou speak Greek? So mo kana ato ang devotional karon no sa devotional for all. Welcome na kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon Communion with God Abigas with Sahib Theology Edition con 7 parts. Atong textual audio video bisalit na to nga presentation. So introduction start na lang kita. Lantaw calendar. So i-pull down nyo mga status bar, makita ato ang pizza Tuesday John 24. Happy Tuesday mga higalag mga kaigsunan sa John 24. Lingayin yung mga Google calendar nga gabitay, makita ato ang pizza no. Nakablo ganian na kita sa ato ang katapusan sa Lunes, Martes no, sa ato ang June. Last week na kita no sa adlaw sa Martes o kung Tuesday no, kay wala na lain nga Tuesday sa ato ang June no. July na siya next nato nga Tuesday. So sa ato ang gabitay nga kalendaryo ni issue na ang kuan ang ato ang water district nga bill no, electronic bill. Nakakuha na ba kamo diha sa inyong mga email no, kay maka-issue man sila sa email ato ang electronic bill sa ato ang water district no. So makita na to nga hapit na gid magtapos ang ato ang bulan, kay naana may bill. Diya sila pa tapos sa bulan no, mag-una day sila pila behind 7 days before no, mo issue na sila og bill no sa ato ang electric bill. Murag na naman po bag-o no. So, iapre inyong mga Google Calendar atong makita ang pizza o atong mga task diri. So makita sa atong Google Calendar gilinginan ang John 24. Onya nakita ang holiday tentative pa ba ni kining holiday at tentative pa gihapon no sa Muslim nga holiday. Walay holiday sa Israel nato karon sa July. So man mga tentative man eh. Nawa mang holiday sa Israel diri. Ano ara? Tisha B'Av. Sa July ang Tisha B'Av. Sunod na dabray ni sila no. Sa August daghan ang holiday sa kuan Israel. So mao kana ang ato ang lantaw calendar no. So bantay panahon na dayon kita
So bantay panahon nato ang high nga temperature 32 degrees, ang lowest nato 22 kaulapan cloudy. Oy, sorry. Excessive heat na pod. Excessive heat ang ato ang warning. Ado na kita sumada total nga precipitation 80% day karon. So galaw kita sa adlaw. Ato ang dawn 4:58 AM. Sunrise 5:21 AM. Ang doon siguro kanang dili pa kayo tanto hayag, no? Muhayagay pa man siya doon, no? Pero ma-declare na siya nga hayag na gyud or buntag na kanang sunrise, no? 5:21 or nakabase po siya sa adlaw nga ni rise na siya, no? 5:21 AM. Og ang gabi po nato sa to ang late derby dark mana po ni nga maaksiyonay na po siya tiklop sa kagabhion, dili po siya magsugod sa kanang sunset, no? Sunset pa hayag pa siya kay gibasihan man tong adlaw, no, nga makita ang ihang pag sunset, no? Pero ato ang jazz 6:23 man nagikiban ng night na, no? First night kibali ang jazz, no, nga kay nabantayan mato nato nga napay gadula og kanang volleyball, no? Gipalabay nila naabtan sila sunset kaduwa sila volleyball. Pero wala gyud nahurot ang jazz, nangundang sila, no? Kay bisan pag di pa mahurot ang jazz, mo action man siya kangit-ngit, no? Mga alas 6:10 nangundang na to sila, no? Kay kung jazz na gabi na siya kaayo, no? First night na nato ang jazz, no? Sumoki bali na, no? Kuya kuno digit siya kanang largo ra ba nga mayo ka gabi na gabi lalo. Pero pag yun ay kagabi, duha di ay na imong basihan, no? Nga naay preparation sa gabi ang sunset o sirado giniya nga gabi ang kanang mano na ang 6:23, no? Sa buntag pod may po ka nga buntag naman kay kadlaw naman, di ba? Kadlaw na 4:58 AM, no? Pero ang pinaka buntag niya dito na sa 5:21 AM sa iyang pag sunrise, no? Nagi mga pagpanukad, no? So mao na ato ang galaw sa tong adlaw. So galaw kita sa ato ang hangin. Atong hangin 8 km per hour pagkasugdan kini karon 5 5 3 5 5 5 5 5 uy dito sa kuan alas 12 ang ato ang size na size, no? Size sa hapon ay ang bugnaw, no? Hangin alas 4 8 8 alas 4 alas 5, no? Tapos 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 uy 5 kuno ugma, no? Balik sa alas 6 5 km per hour. Maka na ang galaw sa ato ang hangin. So dili kita sa ato ang tide forecast, galaw sa ato ang tubig, no? So ato ang high tide or maguna ba ang low tide, no? So low tide,
high tide, low tide, high tide, AM, PM. So low tide siya gaina sa kadlaw no. 2 AM 0.65 meters, 2.13 feet. High tide siya unya alas 9:16 AM 1.89 meters. Oy, amping kay grabe ka laom, no? Taas yang saka 6.2 feet. Mag-amping na lang diha na po yung mga ligo dagdagat, no? Laom na to ang alas 9:16. Kay 6.2, no? Ang ihang feet. Mulaw tayo siya sa kahapon noon, 5:13, 0.29 meters, 0.95 feet. High tide na po balik ito sa kagabi on 11:55 PM, 0.74 meters, 2.43 feet. Muna na atong galaw sa ato ang tubig sa ato ang tide forecast. To save lives, magamping mo diha sa kadagatan, no? Dili magpalaom ng mga mugbo diha, no? O kanang dili ka mao mo langoy. So balik kita sa atong hourly nga forecast. Ang high nato 32 degrees, ang low is 22, kaulapan cloudy. O mao ni atong temperature karon 26 degrees Celsius. Sa alas 8, 26 degrees Celsius, alas 8, 27 degrees Celsius, alas 9, 29 degrees Celsius, na precipitation nga 20%. Sa alas 10, high na kita kay 31 degrees Celsius atong alas 10, adunay precipitation nga 20%. Alas 11, og alas 12, ala 1, alas 2, ato ang high nga temperature 32 degrees Celsius. Na ako'y ulan-ulan sa atong alas 12 nga 40% precipitation. Sa alauna 40% gihapon nga precipitation ug alas 2 70% precipitation. Ikausog na hinuon yung chance sa ulan, no? Tapos sa alas 3, 31 degrees with 80% precipitation. Alas 4, 29 degrees Celsius with 80% precipitation. Oy, 80, pasado ba? Sa alas 5, 27 degrees with 80% precipitation. Tapos sa alas 6, 26 degrees Celsius. Sa atong alas 6 ug alas 7 with 50% precipitation. Sa ato ang alas 8, alas 9, 25 degrees Celsius with 50% precipitation o 30% precipitation. Sa ato ang alas 10, alas 11, alas 12 sa kagabi, no? Sa ato ang katologo na ako no 20% precipitation sa atong alas 10 ug alas 11. Ato ang lowest nga temperature dito mahigayon sa ugma ug ugma nga bukas nga kadlawon. Alas 4 ug alas 5 ang 22 degrees Celsius nga temperature. So mauna ka na ato ang bantay panahon nga lokal, no? Sa ato ang galaw sa atong adlaw, hangin, tubig, og ang ato ang temperature, ang precipitation. Dire kita sa ato ang national, wala man kita advisory sa atong national, no? Sa ato ang Metro Manila, ilang temperature dito 32 degrees Celsius, ang low is 25. So walay pag-asa ng ethics diya. Lago kita sa ato ang Pacific, Atlantic, ag international nato nga hurricane updates.
So unsay nahitabo atong gi-announce nato nga wala pay pangalan. So katong WP gipanganlan na siya diri katong bagyo sa karagatan sa Japan, no? Tropical storm na siya gipanganlan og Sipat. Ambot nganong nais na ni siya, no? Nga di pa man dito sa Pacific. Nga diri nag-is na, no? Sipat ko, no? Kategory niya, tropical storm propagation, 17.9 km per hour. Yung max wind, 40.3 km per hour. Ang max gas, 93 km per hour. Pressure, 1,004 MB. So sa karagatan kini sa ato ang Japan, no? Og Pacific Ocean gihapon ni siya nga karagatan, no? Kay dako man kay na siyang Pacific, no? Dito pa na mag sakop sa Amerika, no? Tapos ang ato ang itlog sa Atlantic, Enves na siya, no? Gipanganlan Enves Al-90. Ambot basta Enves naipuruhan nga madayon, naipuruhan nga mahilis, no? So potential for development 60% in 2 days, 60% in 7 days. O na siya potential, oh. Tapos sa ato ang itlog disturbance sa atong Pacific Ocean. Dito gihapon sa Mexico, karagatan sa Mexico. Disturbance in Pacifico. Potential development 10% in 2 days, 70% in 7 days. Oh, buo lang po na siya. Kay 70% in 7 days. So unsa may balita na to dire nga hurricane. So wala ra kaayo, no? Pero mo to hurricane season na dire. May medical kuno ang essential for hurricane season. Dito din sa Pacific nato, no? Sa Amerika. So kana na ang pag bantay panahon nato sa ato ang Pacific Atlantic International da storm nato nga updates. Karon ato ang Jawar updates, no? Kay musugod na kuno ang World War 3. Kamao man day nimo balos ang kuan, ang Iran. Nibalos siya sa kanang Amerika, no? Kay gibalusan sa kanang Amerika tong nuclear sa Iran. Ang paghiganti sa Iran, wala di siya direct sa kanang pwede po na siya mo direct, no? Dito sa Amerika kay namputay na dunggan dito ang ni alarm, no? Pero ang diskarte sa Iran karon ilang giatake ang Qatar, no? Kay naadi ay po dito ay American Air Base sa Qatar, no? Sumato ang nga balaka ng taga Qatar, no? Kay nag-close kuno ang air defense dito, ano? Or ilahang airport, no? Pero tanaw to kang kabayan unsa iyang update kay nag-live ra ba siya kadali, no, gahapon. Anti-stress, oy nagdagandagan na ni siya gabing dako. Nagbike na pod. Gram ni ka kuan oras. 40 minutes. Yang pag-live sa kagabi, no? Nagbike-bike pa siya.
Naiyahang ko ang bikto sa gera, di ko nakatulog, no? Nadrio, breaking air defense activated in Qatar, no? Air defense nila. Ay, Jerusalem sunset. Tanaw ni kabayan. $6.23 iyang gitanaw ang overlooking. Okay, pagihapon ang mga building, no? So kang pastor kita, unsay update ni pastor? Sa ato ang Haifa. Beautiful Israel, mga clip-clip panigi ko ni pastor, oh. So kan travel vlog, unsay update diri kan travel vlog? Uy, sa Sea of Galilee ang iyang kuan. To nature of Israel. So wala kay siya na kuan, no? So kanala ato ang pagsilip sa ato ang Israel sa channel. Saan sa iganap sa atong channel? Nabakitay takna sa pagtuon gahapon. Uy, naman lagi series diri, nightly series. Transcendent, no? Adventist Education, dahil ni. So yung title, Striving Beyond Obvious with Mr. Victor S. Palin. LPT Maed. Uy, Victor Palin ko no. Tudong tanawon pila kini ka minuto. O 42 minutes. Lakim rin itong speaker. Victor Palin. Sanaba kita inverse. Na ay inverse. Wala. Kung anday na tuburan. Wala po itak na sa pagtuon. So kana na ang ato ang updates, no, sa ato ang kining hub channel nato nga mga katikaran. So sa ato ang kadalanan o kakanalan, wala pa po kita mahatag nga updates, no, sa sunod ra. Maghanay na kita sa ato ang pagpamalandong. Welcome na kita sa ato ang Bible study and a lesson. Study on the words. Marathon lesson karon, Communion with God. I will kasel sa Heptology edition. Kon 7 parts. Atong textual audio video bisad nato nga presentation.
So welcome kita sa atong second quarter this year 2025, lesson 13 of 13. O atong series karon images of the end. Last year atong nakuan nga behold. Tagilo. Last year karon na po images of the end. Ato bagatan sa Tuesday, Belshazzar Peace. Oy, kato kang Belshazzar, no? Mana po ning mini tackle up Harshim. So, ato na siyang pagatunan sa Tuesday's Marathon lesson karon LOD kon lesson over Yudig by day, no? So, magatuon kita, tulo ka sabat ko, tulo ka devotional, o God lives. So, na-link na to dire Spotify account natin. Kung yun na-click mo largo na dito sa ato ang platform sa ato ang Anchor. Huwag na dito ang play sa ato ang Spotify. Kung yun i-play, no? Subscribe and follow sa ato ang Spotify nga account. Na YouTube nga account natin. Kung yun na i-click, no? Subscribe and follow sa atong YouTube nga account. Na ihong para sa ato ang list. Welcome kita sa atong paghanay sa John 24 Tuesday. Ang first one na ito is worship na ito devotional reading. Opportunity kita nga Bible reading, no? Ito ang favorite. Parahin kita basa sa ito ang yuke, no? One nga chapter nga another 40 verses, no? Ang pagpadayon og basa sa kapanganakan ni Juan og ni Jesus nga Nazareth nun. So, ato ang second part, ato ang youth devotional, sa atong desire of ages. O ato ang pagabasahon karon tulo ka paragraph, no, sa DE 324.1 to DE 324.3. O ato ang devotional for all, basing malimutan, is Sweeper Gate. Get title na natong John 24 Education in the Gold. Good all days. Oy, sa mga tigulang na po na, no? Mana atong hanay sa atong devotional per second of third na itong part. Mga sabat kal dayon kita ito ang hanay, no? Fourth, fifth, o sixth na itong part. Sabat kal sa ito ang inverse. Sabat ko sa itong inverse, sabat ko sa itong mga senior youth, yung adults na itong mga professional. Ato ang second quarter nga tema, back to the altar. Ang lesson 13 na ito, karon nga pinali nga topic sa ato ang second quarter, no? 13 of 13. Altar call. Ato apagatunan sa Tuesday, alam na natin, alam na ng lahat. Mga teksto-teksto, no, and speak. Ato ang pagbasa niya sa atong inverse. Sa atong fifth part, sabat ko sa atong mga junior youth, kabrag mahamto atong second quarter bandes wedam. Lesson 13 nato, use to be's and has been. So ato ang pagbasa ng teksto sa Tuesday, Proverbs 15:11. Tapos 6 part, sabat ko sa ato ang mahamtang. Ato second quarter because of prophecy, allusion, images, and symbols. Tapos ang images of the end, how to study Bible prophecy, no? Ato ang pagkatuanaan sa Tuesday, John 24. Balik-balikan nato ang kinabuhi ni Belshazzar, apo ni King Nebuchadnezzar, no? Katong iyang sala nga nabuhat sa Ginoo, no? Nga na silautan siya. So mauna na atong pagkatunan ang Belshazzar Peace. Og mauna atong mahanay, ug kinatong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong nubos sa atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, ug gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain. Ato small group sa youth ng Power of 70 and TMI, total members involvement, personal ministry, successful daily. Atong mga buhat nga Harvest 25 ginitanan nga buhat, no? Kay daghan kana nga mga departamento katong miyagi ang ato amantong department sa
elders no sa atong Harvest 25, ang department sa ato ang youth, sa ato ang FCAP no katong kapag ani no. Tapos ang kaasi department po sa ato ang ASI no, Adventist Layman Services. O karon na kita'y wali na nga si Mana sa atong departamento sa mga care group no. Tapos sunod na po nga semana ang atong mga ka-steward sa ato ang stewardship nato nga department po mo wali no. So ato pasalamatan atong magahom nga Diyos no nga nihatag sa kahiginan nga padayon tagpamalandong sa iyang mublanon nga mapulong iya pulong may gahom. Ato kalan-on bread of life, living water, source of life, dagado of love and mercy no, and justice og ang precursor of prophecy. Ato asad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tiglay, atong tig-share, mga kapayan sa video lang, masip sa video, religious video, masabay-bay sa atong mga distributed, scripting, recording, uploading atong Facebook Live, atong YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify. Malago kita sa ato ang live of the hour, ato ang saysayon unya no sa ato ang process no unya taud-taud. Bay na ato ang live of the hour nato no sa ato ang YouTube channel. Subscribe and follow sa ato ang account Bible Reading Marathon Journey 2022. Make start, make story, make play no. Ato ang live time 10 AM to 12 over high noon. Human sa atong pag-live, makalanta kita sa ato ang doctrinal Bible study in the air no. Uban pa nga mga listener para magnahurot na. Ato ang review no sa atong kahaponon taman sa kagabihon sa atong katulogon. Atong review 326 726 729 911 no atong review of the day. Tapos ato ang week review of the week, tibok na ito nga adlaw sa ato ang Friday ug ang ato ang review of the last year sa ato ang Sunday, Monday ug Tuesday. Aman sa atong mga pag-review radio. Ayan atong account sa ato ang Spotify no. Spirit Sarcaster Podcast Channel. O sa ato ang YouTube Music ya atong RSS. STPS colon/anchor.fm/d40d42e4/podcast/RSS. Ayan naman atong account sa ato ang YouTube Music no. So nakita downloadable link diri kay na-plastar nato ni ato ang MP3 Mondays lesson no nga 13. So ma-download ka na no, ma-download sa ato ang Dropbox. Na link diri no, so wala man nakita ang link. So nausab da itong link nato nga color. Ay ito man da ito ato ang link no. So dapat siya mausab na nato ang color aning link nato. Kaya di siya makita. So kana makita na ato ang link no.
So mato dito sa ato ang Dropbox no, dito ato ang download. Kana na ato ang mga pag-process, magsugod na kita, magsugod na kamo no sa ato ang pagampo. Mampo kita, mampo kamo sakit nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Mampo kita. Amahan namo nga na sa langit, pagabalaanon unta ang imangalan, panihain mong kingharian, pagabuhaton unta kabuton din hisyuta mayngon sa langit. Matag mi karon sa pagkaon sa kadlaw sa lawa kan utang sa kami kasalaman sa lakotang kanamo. Ayo kami tugyan sa walay kundi lawasa kami gikan sa lautan kay mo ang kingharian ug ang kaumi maya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part no. Magapadayon kita saysay sa kinabuhi no sa ato ang mga inahan nila John og ni Jesus Christ. There is a libro sa Luke no chapter 1 og verse 41 na kita padulong sa 80. Nagkanayon og sa pagkadungog ni Elizabeth sa pagpangumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan. Ala ka 6 months pa ni ulpot. Kuan ni si John kining premature no, kay 6 months pa siya gianak no ni ulpot. Kakaiba gid. Hadi gid normal. Hello, likalit ka ni siya tuga kay kanang gisulti ka sa Sakarias nga magsamkon siya o niya pag istorya ni Gabriel kang Maria nga ika unong pa kabulan giadto niya niulpot man kunong bata sa unong kabulan. Miulpot sulod sa iyang tiyan og si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Wala ko yawa na nga pagkasenaryo no. Paglagpot sa bata murag karang gakuan ga aura-aura si Elizabeth. Hala pulo ko sa Espiritu Santo, di ba ang bata o tiba pulo. Apil po na ilahalo si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Og sa makusog nga tingog siya misinggit nga nagingon, dalaygon ikaw diha sa mga kababainan og dalaygon ang bunga sa imong tiyan. Si Maria no ang ihang ano nakahibalo man si ko ano Elizabeth nga ang malundar man tiga sabot nya no kay kon po dayon si Elizabeth nga dalaygon ang sabak kuno ni Maria. Ngano ba gayod nga mitugot man gitugot man kini kanako nga ako pagaduawon sa inahan sa akong Ginoo. Uy, pagaduawon kay tan-awa sa paghidangat sa tingog sa imong pagpangumusta dinhi sa sulod sa akong madulanggan. Ang bata sulod sa akong tiyan miulpot sa kalipay. Ay, kalipay ko no. Ang bulahan ang babae nga mituo nga paga tumanon gayud ang gisulti kaniya gikan sa Ginoo. O si Maria mingon, akong kalag nagadaig sa Ginoo o akong espiritu nagakalipay diya sa Dios sa akong manluluas. Kay siya nanumbaling man sa
timawang kahimtang sa iyang lipon. Kay tanawa sukad karon ang tanang kaliwatan, magatawag kanako nga bulahan. Kay ang makagagahom nagbuhat og dagkong mabutang alang kanako. Og bulahan ang iyang ngalan. Ag iyang ginakaluyan sila nga mga nagakahadlo kaniya. Diha sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. Siya nagapakitag kusog pinaagi sa iyang bukton. Iyang ipatiwalag ang mga tigpahitaas diha sa pagkapamalandong sa ilang mga kasing-kasing. Iyang gipapaha ang mga makagahom gikan sa ilang mga trono. Og iyang gituboy ang mga timawag kahimtang. Ang mga gigutom iyang gibusog sa mga maayong butang. Ang mga dato iyang gipapahawa nga walay mga dala. Ang iyang alagad nga si Israel iyang gitabangan agig paghandom sa iyang pagkaluoy. Sumala sa iyang gisulti ngadto sa atong mga girikanan kang Abraham og sa iyang kaliwatan hangtod sa kangturan. Og si Maria nagpabilin uban kang Elizabeth sulod sa 3 ka bulan. Ama nag-uban gid sa 3 ka bulan. So nagpabilin sa 3 ka bulan. Og anya mi pauli siya sa iyang balay. Og miabot ang panahon nga iga anak, no? Gaanak na ni Elizabeth. Igalanak na ni Elizabeth og siya nang anak sa usa ka bata nga lalaki. Ang iyang mga silingan og ang parente nakadungog nga ang Ginoo nagpakitag dakong kaluoy kaniya. Og siya nang alipay duyog kaniya. Og sa ikawalo ka adlaw sila nangabot aron sa pag-circumcidar sa bata. Kon buot unta nila nga hingalan siya Zacarias. Oy, junior di ay dapat si ko anong tana si John. Okay, wala may makasulat man to si Zacarias baya, no? Butuan-butuan na ba nila Zacarias po di mong junior sama siya kamahan. Apan ang iyang anahan mingon dili kundili pagahinganlan hinoon siya Juan. Sa mingon kaniya wala bayay parente nimo nga nagdala sa maungalan. Wala no. Ay lagi sinyasan ang iyang amahan sa pagpangulana kaniya kon unsay buot niyang ingalan sa bata. Uy, makatingog na si Kuan diri. Makatingog na sa Zacarias. Og siya nangayog sulatan og iyang gisulat isulat mo lagi. Kini ang iyang ngalan si Juan. Og nahibolong silang tanan. Og diha-diha nabuka ang iyang baba. Nara nabuka na. Og naluag ang iyang dila. Og siya misulti nga nagdalayg sa Dios. Og ilang tanan og ang ilang tanang mga silingan giabot sa kahadlok. Og kining tanang mabutang nga gisultihan sa tibuok kabungtoran sa Judea ug sa tanang nakadungog nini. Nagtipig nini sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug nalaingon, maunsa man kaha di ay kining bata? Kay ang kamot sa Ginoo diha uban kaniya. Og si Zacarias ang iyang amahan napuno sa Espiritu Santo. Og naghimog sa kapropesiya kada gingon napuno na pud si Kuan Zacarias.
nagpawir-pawir na pod, no? Nag aura-aura na pod. Nga nag-ingon, da laygon ang Ginoong Diyos sa Israel. Tungod kay iyang giduaw o gitubos ang iyang katawhan og alang kanato. Iyang gipatindog ang usa ka gamhanang manluluwas. Uy, gamhanang manluluwas di si Jano. Dias kaliwatan ni David nga iyang alagad. Samala sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta. Sakan sakarang ka panahunan nga kita pagaluwason gikan sa atong makaway o gikan sa kamot sa tanang nagadumot kanato. Aron sa pagtuman sa kaluoy nga iyang gisaad ngadto sa atong maginikanan. Og sa paginumdum sa iyang balaang pakigsaad. Sa panumpa sa iyang gihimo ngadto kang Abraham ang atong amahan aron sa pagtugot kanato nga kita ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong makaaway. Maga alagad unta kaniya sa walay kahadlok. Diha sa kabalaan ug sa pagkamatarong sa iyang atubagan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. O ikaw bata pagatawgon nga propetas labing halangdon. Uy, nindot kayo, propetas labing halangdon. Kaya ikaw mauman ang nagauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. O nagunas Ginoo no? Sa paghatag ngadto sa iyang katawhan sa kahibalo may tungod sa kalawasan. Diha sa kapasayloan sa ilang masala. Pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Diyos. E nagbanag-banag onya kanato sa adlaw gikan sa kahitasan. Aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkod og sa landong sa kamatayon. Aron sa pagbando sa atong matiil ngadto sa dalan sa pagigdait. Og ang bata midako og ginahimong kusgan sa espiritu og siya dito nagpuyo sa awaaw hangtod sa adlaw sa iyang pagpadayag ngadto sa Israel. Ama udi ay nga kanang abnormal iyang kinabuhi no. Sa awaaw siya ga puyo kay prophesy man lagi nga bata no nga dili siya mao ang Ginoo pero siya ang nag-una sa Ginoo no, si Juan. O niya sa dili pakibali iyahang buhat sa awaaw siya gapuyo gatago siya no. So mao kana ang istorya kang Juan no nga gianak siya ug nakabalik pod ang tingog ni Zacarias. Nabiting kita kay wala kang Jesus Christ no. Basig sa sunod rato na to pod makuha ng maging amanak si Jesus Christ. Pero mo to no nga pag makakuan sila, pag mapuno sila sa espiritu, di basta-basta ang mga pangsultion, no? Kato si Elizabeth, no? Si Maria, si Zacarias, warag iyang i-dedikar niya ang bata, no? Pag nay mapuno sa espiritu. Kanang dili kibali lang kaugalingon ang magasulti, no? Kung dili ang gahom sa Dios ang musulti, no? So mao kana ang Yok chapter 1 na complete na natong basa. Ogma mag-half emphasize na kita sa story no katong student man no. Katong na-baptize ba siya nga estudyante? Kay walay imposible no sa Dios.
Sa second part na kita, yung devotional na kita sa atong desire. Atong desire of ages, no? Magbasa kitang tulo ka paragraph sa chapter 33, Who are my brethren? Sunod ka na yun. When the soul surrender itself to Christ, a new power takes possession to the new heart. A chance as a route which man can never accomplish for himself. It is a supernatural work, bringing a supernatural element into human nature. The soul that it yield to Christ become his own fortress, which he hold in a revolted world. And he might intend that no authority shall be known it but his own. As all the escape possession by the heavenly agency is impregnable to the assault of Satan. But unless we yield ourselves to the control of Christ, we shall be dominated by wicked one. We must inevitably be under the control of the one of the other of the two great powers that are contending for the supremacy of the world. It is not necessary for us to deliberately to choose the service of the kingdom of darkness in order to come under dominion. We have only to neglect to ally ourselves with the kingdom of light. If we do not cooperate with the heavenly agency, Satan will take possession of the heart and will make it abiding place. The only defense against evil is indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. O, indwelling yun ko, no? The heart of Christ. Unless we become vitally connected with God, we can never resist the unhallowed epic of self-love, self-indulgence, and self-temptation to sin. We may live off many bad habits. For the time we may part company with Satan, but without a vital connection with God, through surrender ourselves to Him, moment by moment we shall be overcome without personal acquaintance with Christ and continual communion. We are at the mercy of the enemy and shall do His abiding in the end. The last state of that man is worse than the first, even so. Such as shall be, or shall it be also unto his wicked generation? There are none who harden as those who have slighted invitation of mercy, and done despite to the Spirit of grace. The most common manifestation of the sin against the Holy Spirit is persistent, is lighting heaven invitation to repent. Every step in rejection of Christ is a step toward the rejection of salvation and toward the sins against the Holy Spirit. And rejecting Christ, the Jewish people committed unpardonable sin. Uy, napag-reject ang Christ, no? And by refusing the invitation of mercy, ay makati commit, no, the same error. Uy, sa refusing invitation. We offer insult to the Prince of Life and put him to shame before the synagogue of Satan and before the heavenly universe when we refuse to listen to his delegated messenger and instead listen to the against of Satan. Our draw the soul away from Christ. So long as one does this, he can find no hope or pardon
and he will finally those who desire to be reconciled to God. Grabe naman itong nanawagan sa, ambot pare ba ito siya o rabay, no? Kay we are soon to kanang masinati ang World War III, no? Pero mo to yung ipadasig nga manimba ko no, manimba, mamina og mga Christian music, di ba? Mohonong da kuno anang mga worldly music, di ba no? Lati palawagan niya. Kay mao man ano ang indwelling of Christ, no, ang ato ang pagkinabuhi. So man kita sa ato ang Desire of Ages, largo kita sa ato ang devotional for all, base malimutan is way for gate. Education in the gold old days. So all gold old days sa karaan nga panahon sa ilahang education dito ano. Kaysa ato ang mga kolehiyo, hapit naman po giabrihan ang ato yung pagklase, no? Sa college naman kuno'y magklase uban sa July 9, na ay July 14, di ba last year ato na paminawan, July 29 man to ang abri sa klase, no? Pero karon murag na basahan na to na ay July 9, na ay July 14, or iha pa kang Monday diha, no? Sa na iyang Monday din na may July 7, July 14, July 21, no? So dili kita sa ato devotional for all sa John 24. Ang K-Tix na kanayon sa Acts 21:37. Canst thou speak Greek? Oy, mga Greek or Hebrew, no? Sa atong mga Hebrew ang ilahang bati sa kanang good morning, Bokar Tub. Oh, Bokar Tub. Sa ato ang mga Hebrews diya, no? Ang Hebrew word, no, nga hallelujah, no? So, ato ba ng senaryo dire? While that might night send a very good text for devotional to it does raise an important issue. The good old days and education weren't very good. Oy, sa karaan ko no, ang ilahang education dili ko no very good, no? Society did not consider anyone educated unless they were well learned in ancient Greek and Latin and literature in those language. Sa ilaha dito makita ang ilahang pagka-learn, no? Kung kahibala sila nila nga language. Sa Greek nga language, Latin, no? Traditional education focus on the ancient classics such as education, of course, had no meaning for the masses who had to work for a living but didn't make much difference since there was no provision or for even their elementary and secondary education. To put it in a stark term, formal education in school for most of history was not open to most people. Even its most rudimentary form, schooling was providence of the upper class, decidedly few who came from moneyed background and never found themselves forced to earn a living. As in healthcare, the good old days education were terrible. Oy, terrible po sa ilang healthcare, no?
For more than 2,000 years, education in the West had focused on ancient language, words, ideas, and great books of its heritage. The very prestige and longevity of its tradition made it difficult for educators or envision alternative approach. But in health, no, but reform would come, climaxing in the 19th century at the very time Adventism was rising. At the cutting edge of the educational reform in 1830s, were such people as Horace Mann held the battle for quality public elementary education for every child. Mann and his friends sought not only to make education available, but also to make it practical and healthy. They knew that aid did little go to educate the mind if children bodies were diseased. On the higher education front was Oberlin College, o higher education sa college, no? An institution that in the 1830s destroyed the Latin Greek classes in the curriculum, centralized worldview of the Bible, and developed a manual labor, a study program to help people acquire useful skill. In addition of book learning, thus ensuring a balance between the mental and physical. The system of education in this institute read the prospectus for Oberlin will provide for the body and heart as well as the intellect, for it aims at the basic education of the whole man. Adventism educational ideas didn't arise in a vacuum. We can always eventually learn from larger culture as we evaluate tradition and practices from perspective of the biblical worldview. So mauna ka na ato ang devotional ug mga devotional, no, ang first, second ug third nato nga part tumana kita. Marago na kita sa itong masabat ko ato ang part nga part 5 ug 6 nato nga part at this juncture, no, lapas na kayo murag 30 minutes ang lapas na ka oras, no. So sa iyang pagpani mahaw diha, no, makapamahaw sa ato ang paniudto makapaniudto pod, panihapon makapanihapon aw sa atong pangatula gatasing kan, no, ato ang mga tulog og sa ato ang panigabi panisay City 89 Jays o tulog, no, gatasing kapiyeng watering comfort watering og comfort padayon padiha kamo sa atong mga kalan-on kay padayon pagita sa kalan-on sa tuhanon diri ano o niya sa inverse na kita ato ang maka-apply ready atong maka-apply, no. Kaya ito pagatunan ang inverse. Sabat kal sa ato ang mga senior ating adults na ito mga professional. Ating second quarter back to the altar. Ang lesson 13 na ito ato altar cool.
Okay, din na ito kapag taon, June 24. Alam na natin, alam na ng lahat. Ang N-Speak. Mga ka-play, download and install sa ito ang Play Store, no? I-search ito ang application Sabat Call and PM. Pag ma-open na ka na, no? I-open. Tapos i-click na yun ato ang inverse. Naraday, kaduha nga linya, no? Gikan sa taas. Tapos ka ng inverse. Tapos Apple up, no? Parang munaog siya. Anya, makita na yun diri ato ang lesson 13, no? Oy, na may dabo kong Exodus. Then nakita, back to the altar sa atong inverse, no? I-click. Anya, i-click atong lesson 13, the altar call. O makita na punta ito ang sobre nga wala giokab. Welcome kita sobre, no? Nga wala giokab sa ato ang later heads. Welcome kita sa InSpeak. So how do the following verses prepare you to respond to God's call? Oy, respond to God's call man din eh. So ay pabasa diri na 1 Samuel 3:4. Sa KJV nga version ng kanayon, that the Lord called Samuel, and he answered, here am I. O pareha sila ni Isaiah, no? Here I am, here am I. Sa Matthew 4:18 og 22. And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And I said unto them, follow me, and I will make you a fisher of men. And they straightway left their nets, and follow him. And going on to thence, he saw other two brethren. Oy, tinagduha, no? James, the son of Zebedee, and John his brother, and a sheep with Zebedee their father, mending their net, and he called him, and they immediately left the sheep and their father, and followed him. Upat ka fisherman ang gitawag ni Jesus Christ, no? Tagduha pod ang una, si Simon kuno nga si Pedro. Tapos igsuon sila ni Andrew, no? Si Andrew, no? Mao to ang gitawag. Sunod na pod, nakalabay na pod ang Ginoo. Ang nakita niya si James. Mananagat din si James, no? James, the son of Zebedee. Anya si John, no? So gitawag po ni Jesus Christ, upat ka mananagat, no? Tapos Acts 20 verse 24. But none of these things move me, neither can I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Mao na ilahang mga dasig nila, no? Ito mga apostles. So Lord God purifies the call sa Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripe we are healed. So manang kundi sa Isaiah, no, nga purify or kanang gikargo, no, gikargo kibali sa Ginoo ato ang mga kasalanan.
Sa Jeremiah 1:9, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put thy words in thy mouth. Oy, si Jeremiah ug Isaiah pareha sila gipangtangkog ang ilahang mga ilahang mga lips, no? Kang Isaiah katong ang amalunda gipasuan siya og kanang uling iyahang no? Isa nga, here am I, send me. Pero si Jeremiah gitats mapug kuno ang iyahang mouth, no? I put my words, no, in thy mouth. Sunod, Isaiah 43:25, I, even I, am that blotted out thy transgression for mine own sake, and I will not remember thy sin. Uy, mana nga, ipasaydo, no? Ako na hinduman ang sala. Sunod, dyan. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. So, mao na ang nakanindot, no? Nga walk in the light, no? Kay maka-fellowship one another. What other verses, promises come to mind in connection with Isaiah 6? Oh, journal, mga classmate, review the verse you memorize from Isaiah 6. Review hako no diha, mga classmate, no? Ato mga ka-invert, algo kita sa ato ang Sabbath call, sa ato ang pay part. Sabbath call sa atong mga junior youth nga marag mahanto ato sa second quarter Bundes Freedom. Lesson 13, use to be is and has been. Ako itong naanad, no? Ug nahimo na. Ang ipabasa diri sa ato ang Tuesday, Proverbs 15:11. Mangita kitag KJV nga version. So na ay KJV diri, King James nga version, no? Kang kay Solomon ra ba ni? Hell and destruction are before the Lord. How much more than the heart of the children of men. So ato ang basahon diri sa Bisaya, no, sa Proverbs 15:11 kay murag di basta-basta na may distraction diri. Nagkanayon diri sa Proverbs 15:11. Ang syol og ang pagkalaglag anas atubangan ni Jehova. Oy, kolon. Nandaw unsa pa ang pagkalabaw sa mga kasing-kasing sa mga anak sa mga tao. So mao kibali na ang pahimangno, no? Nga kumuhatag yun ang Ginoo ni anang Sheol, no? Or ang pagkalaglag o sa pagika ng anak sa mga tao or naagikibalis kadautan, no? Heart of the children of men. So ato basahan diri ang insight. Read the quote from the Desire of Ages, the plus light section, and think about what it means for those people who seem to be beyond help. Not especially how Ellen G. White says this word penetrate the darkened mind of unfortunate men.
They realized dimly that one was near who could save them from tormenting demons. They fell at the Savior's feet to worship him, but when their lips were open to entreat his mercy, the demons spoke through them. The desire of Jesus lumabasa. When people issue out hatred, it's possible that there is still a part of their heart untouched by evil. That Christ says, and heart, and hers, and can restore whom do you know that seem too far away from God, that they don't have any apparent desire to know the Lord. Begin praying for what is small part hidden in the deeps of their heart to grow and respond to God. What comfort can you draw from today's reading? Uy, comfort to, no? Kamoy tubag diha mga ka-corner, no? Kaya malago na kita sabat ko sa atong mahamtang. Welcome na kita sa atong Bible study on a lesson study on the words. Marathon lesson karan communion bigay ko sa Psychology Edition 7 part atong Textualogy bisado na itong presentation. So ato ang pagatuan nga tema second quarter precursor of prophecy, allusion, images, and symbols. O ato pagatuan nga series karan ang the image of the end. Sa ato ang pagtuon sa how to study Bible prophecy, no? Sa atong lesson 13, image of the end. Ato patunan sa Tuesday, John 24. Belshazzar Peace. Uy, na Belshazzar Peace ko, no? Mga kabro, i-browse ato browser mga kabro. I-browse, no? Sa browser. Unsa na Google Chrome, ato ang Microsoft Edge, ato ang mga laptop, browse. Sabat sa eskwela tabi tikto tayo slash in. Pag nasa ato ang home, click ang ato ang image list nga allusion, images, and symbols, no? Tapos i-click na yun ang ato ang lesson 13 nasa ubos. Niya, i-click mo na yun ato ang Tuesday, no? Nasa ubos. Makita na po ato ang drawing sa Egypt, no? Nga naasa bato. So welcome na kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos, no? Learners of the Scripture kapag laom kabalandong brethren and friend. Minalag mapalangga sa Diyos atong pagtuon sa Tuesday, John 24. Belshazzar Peace. So ato na rin basahon ihang insight dire. Gamit itong mga galamito, no? Atong hard copy, application, browser, cellphone. Ang Bible, no? So ato ang basahon. After the city of Nineveh had been humbled. Oy, kuan kuno to nga busy. 612 BC by the coalition army that include both Medes and Babylonian, led by King Nebuchadnezzar fathers. The city of Babylon experienced a revival, the likes of which the city had not seen since the days of Hammurabi. Their great lawgiver under Nebuchadnezzar, who was now free from the problem of Assyrian raids.
the city of Babylon grow in health and influence of the point where the neighboring nation had little choice but to grudgingly acknowledge her dominance. She was queen of the world, and the nation who wished to prosper declared their loyalty to her. Meanwhile, as far we can tell, Nebuchadnezzar died as believer, prophesying that Daniel God was indeed the rightful ruler of all nations. Sa Daniel 4:34 37 mabasa, no? And at the end of the days of Nebuchadnezzar left up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I have blessed the Most High, and praised and honored him that liveth forever, whose dominion as an everlasting dominion, his kingdom as from the generation to generation. Uy, manang ibangkit ni Nebuchadnezzar, no? Nga ang kingdom sa Ginoo generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he that according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can listen or say unto him, What dost thou? At the same time my reason return unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and brightness return unto me. O katunang naulian na siya human sa bagay scavenger, no? And my counselor and my Lord sought unto me, and I was established in my kingdom. An excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and honor the kings of heaven, all whose work are truth, and his way is judgment. And those that walk in pride, he is able to abase. Oh, mao na ang kibangkit ni King Nabucodonosor, no? Nga mura man pud siya si Solomon, nga niagi gyud ang ihang kinabuhi, no? Kinsa kuno katong mapatas on iyahang ipalugmok niya, no? The next account that Daniel provides is that of his successor, o si Daniel ang successor, no? The vice regent Belshazzar. O naipabasa diri sa Daniel 5:1-31. What important spiritual message can we take from this account? Oy, naraba yung message yan, no? What was the trip of Belshazzar? Magbasa na po itong isa ka libro karon, Bible. Daghan. Pero English man yun, no? 30, another 31. Kato sa ito, operatory, 40 man to ka verses. Nya, Bisaya. Karon English, ato basahan. Belshazzar the king made a great feast to 1,000 his lord, and drank wine before the thousands. Belshazzar, uy, daghan ba day kayo? 1,000 good, oh. Belshazzar, whilst that is the wine, commanded to bring the golden and silver vessel which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubine might drink therein. Then they brought the golden vessel that were taken out of the temple of the house
of God way towards Jerusalem. And the king and his present, his wife, and his concubines drank. Indeed, they drank wine and praised the God of gold and of the silver, of brass, of iron, and wood. Nakunik-kunik lagi gihapon ato ang ko ano katong say tawag ana katong nagkalain-lain nga pananawon sa iyang amahan no nga katong silver no brass pero kanay kang ihag yung apo nagpataka gyud siya daig no, gods of gold, God of silver, God of brass, God of iron, the God of wood, the God of stone. Amot yun, sa niya na pagdaig, no? Ngilad kay siya paminaon kay ihang Diyos na siya, no? And of a stone in the same hour came forth finger of a man hand, and wrote over against the candlestick upon the plaister of the wool of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Then the king countenance was changed, and his thought troubled him, so that he joined to the loins were loose, and his knees smote against another. And the king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayer. And the king spake and said to the wise men Babylon, whosoever shall read his writing and show me the interpretation thereof. Oy, parihal sa siyang apo no, dili ang hinunidam ko pero kanang pananawon no thereof shall be clothed with a scarlet and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Third ruler day kay ikaduha man siya no, si Nabucodonosor ang una sa Babylon, ikaduha si Belshazzar, next sa iya no ang third ruler humanto si Daniel no. In the kingdom, then the king and all the king's wise men, but they could not read the writing nor make known to the king interpretation thereof. Then was the king Belshazzar greatly troubled, his countenance was changed in him, and his lord were astonished, or astonished. Now the queen, by the reason of the word of the king his lord, came into the banquet house. And the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thought trouble thee, nor let thy countenance be changed. There's a man in thy kingdom in whom the spirit of the holy gods, and in the days of thy father, light, understanding, and wisdom, like the wisdom of gods, was found in him. So kaya kayong pagpaila kang Daniel no kay wisdom of God, like a wisdom of God. When the king Nabucodonosor thy father the king, I say thy father made master to the magician, astrologer, and Chaldeans, as a sayer for us much as an excellent spirit and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentence, and dissolving of doubts, were found in the same Daniel, whom the king named Belshazzar. Now let Daniel be called, and he will shew the interpretation that Daniel brought in before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of jewelry? I have even heard of thee that the spirit of God, the God
is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read the writing and make known unto me the interpretation thereof. But I could not show the interpretation of the thing. And I have heard of thee that thou canst make interpretation and dissolve doubts. Now, if thou canst read the writing and make known to the interpretation thereof, thou shalt be clothed with the scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shall be the third ruler in the kingdom. O mauna ang daghan ba yung nakadungugan na, no? Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be thyself, and gave thy reward to another. Yet I will read the king unto the king, and make known to him the interpretation. O king, the most high God, give Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty and glory and honor, and for the majesty that he gave him, all people, nation, and language trembled and feared before him. Whom would he slew, and whom he would be kept alive, and whom he would set up, and whom he put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened pride, he was disposed from his kingly throne, and they took his glory from him, and he was driven from the Son of Man. His heart was made like the beast. O mga tunong, anay mo siya nga like the beast, iyang lolo. Minisar. And his dwelling was with the wild asset. They paid him with grass like oxen. Oy, grass, mura di siya kanang kabaw, no? Narapatay video nga, Baw! Pag hinay na dihagkaon, baw! Kay na hamburger dito. Kabaw, nihulog kabaw. Sakay, nagagaling na ni kabaw. Kay na hamburger, no? Pero niya kay oxen ko, no? And his body was weight with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and he appointed over it whosoever he will. And thou, his son, O Belshazzar, hast thou humbled in heart, or hast not humbled in heart, though no knewest all this, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven. Diba kay mabaya itong tapos yun sa ni King Nebuchadnezzar, no, nga iyang ipaubos ang mapahitas on, no? Amot kay pahibalo po siguro sa iyang lolo, pero nagbaliwala kuno siya, no, kay na ingon man diri nga nahibalo ka ni ini, no? Knowest all this, but has lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessel of his house before thee, and thou, thy lords, thy wives, and thy concubine have drunk wine in them. And I was praised. Alaw na, bantayan, wala bayas din nila ani, no? Pero nasaysay niya nga, nanginom nila ato ang bisel nga, balaan nga bisel, o niya ang ihang gidaig, wa nagkanimao kay gidaig niya to ang Ginoo sa gold, Ginoo sa silver, Ginoo sa wood, Ginoo sa, di ba? O nabantayan ni, nasaysay ni Daniel nga, wala gani siya ni ana, no? And praise the God of silver and the gold, of brass, iron, and wood, and stone, or naapaka siya diha, no? Which say not, nor hear not. Oh, mautuno nga, imong gidaig na, imong gipasalamatan nga di makakita, di makadungog, no? No, the God, nasakitan kibaling Ginoo ning apo ni Belshazzar. Iyahan ang gidaig nga, di na tinuod, ang ako dili nga tinuod, wa ko niya giapil o pagdaig, di walo. With a stone, and see not, and hear not, and know the God, in whose hand I breathe,
and whose are all thy ways hast thou not glorified? Then was the part of the hand sent from him, and his writing was written. And this is the writing that was written. Og mao na ni ang saysay no sa gisulat sa dingding. Many tekel up harshim. Sa KJV kaning version no. This is the interpretation of the thing. O na interpret na niya. Many the God had numbered thy kingdom and are finished 8. So mao na ang many no nga nagconnect yun sa iyahang kingharian no. Ginumbered o gitapos na ang iyahang kingharian. Di ba wala gid largo ga kinabuhi no sa hari kundi ang kingharian niya no. Ang pagatapuson no. Tekel thou art weighed in the balances and art found wanting. Oh diha no nga hari na gani siya pero naapay timbangan sa hari. Mao gid ni atong bantayan no nga wala gilaing makagagahom nga labaw sa tanan no. Ang Ginoo no kay bising hari ka timbangon pagid kas Ginoo no. Balances art found wanting, nakulang siya no. Kung gisuma-suma wa siya kapasar no. Mura gigraduhan ba gigraduhan si kanang Belsasar sa Ginoo. Ay ang gingharian giunsa niya pag dumala ang gingharian wala na di kakaya. Gitapos na niya. O sa iya ang kinabuhi sa iyang pagdumala gi-balance na pod. Wala gihapon kapasar kulangan no. Og ang Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persian. Nadi diha ang pagprophecy no nga amot inana ang Ginoo basta masuko siya kanang dili niya kuhaon ang gingharian. Bahinon hinuon niya. Pareha atong gingharian ni David. Gibahin niya kanapulo no. Mo nang gamay na lang nabilin sa tinuod yun nga ko ano kay nasuko siya katong pagkasala ni Solomon no. Ang diri kag Solomon naman ang diri sa karaan pa ni kag Solomon nag-uso na siya diri nga masuko siya sa iyang gingharian no kay generation to generation. Dili niya kuhaon bahinon niya gibahin niya na matag iya na kuno ang gingharian sa Babylonia sa Medes of Persia no. O di ba na mao na ano nga makuha no unya daghan ay magdumala duhan ay magdumala no sa gingharian. Katong Peres no kay madivide di ay ang kingdom gitapos yang kingdom unya ang Peres madivide ang kingdom bising bala na siya madivide kuno and given to the Medes and Persian. Then the commanded Belsasar and the clothed Daniel. Gitagaan na siya kuan parangal kay sakto kuno ang iyang pagkuan. Di ba? Pero kung maminaw ka no nga negative tanan nga mapaminawan sa hari no nga agoy mawala na ko sa gingharian pero maman akong gibungat ako siyang hatagan no. Mao to gitagaan siya og clothed and Daniel with scarlet and put in gold necklace and the proclamation concerning him that the third ruler of the kingdom that might was Belsasar the king of the Chaldean is slain. Third ruler siya or siya mo puli kibali no kang Belsasar pero mapildi man gihapon bisin pag mag-ruler na si Daniel kay mao lagi didto man to sa sala man to sa kang Belsasar no. Bising mawala siya mo ruler si Daniel pero mao to na captivity way hunong ang captivity ni Daniel no. Gi captivity gani siya sa mga Babylonia karon captivity ho na po siya sa Medes and Persia no.
Mao to dito kang Darius no nga nagihapon siya di ba? Kay dito na ito gitag-an dito propesya kang kuan Belshazzar no. Mao to nga Belshazzar the king of the Chaldean is slain. Napatay na si Belshazzar no. And Darius the Median took the kingdom being about 62 years. Pagkadugay kaayo kay 3 no, di ba ang isa ka score 20 years no. O nya 3 na 62 years kay bali gadumala ang Median no. Mo na ang Israel karon daghan gyud ang mga Persyahanon no, or kanang Iran no, kanang no, kay dito day na sa sala di ay na sa kuan no, sala dili pa kang Daniel no nga ma-divide di ba, ma-divide ang ilahang gingharian na daduhan naman to kay captivity na ganing Israel o niya ang Babylonia no, mawala pa ang Babylonia kay makuha sa Medes and Persia no. O niya mauto taas pa gid kay nga panahon 62 years no, 3 and 2 years or 62 no. Mao to nga niabot tong punto nga alayo pa dito kayo katuang gisulayan na pod si Daniel no, nga about gihapon concerning gihapon sa worship no, kato itambog na sa Lions din. So kang Darius kadto no, mao ka na ang senaryo sa pagsaysay sa gitimbang nga hari di ba, mo niya to ang kuano kanang abangan gitimbang nga hari di ba no. Wala lagi ka di kung ikaw nga labaw diha nga nas posisyon, wagi kay pahinambog kay timbangon ko no ang hari no. Perhaps the saddest, most tragic part of this account is found in Daniel 5:22. After recounting to the king the downfall and then restoration of Nebuchadnezzar, Daniel says to him, "But you, his son, Belshazzar, son siya no, pero lolo na, lolo niya no. Apo siya, nga pagkasan, pwede man na no. Have not humbled your heart, although you knew all this. That is, though he had the opportunity to know truth. Though he might have even witnessed firsthand what happened to Nebuchadnezzar, he chose to ignore this event and instead embark on the same course that brought this predecessor so much trouble." Grabe no, sa imong kalipay magka so much trouble pag hindi ay kung di mo masakto pagdaig ang Ginoo no. Kay mo ning sala ni Belshazzar nga gibahin na pud ang gingharian no. As Nebuchadnezzar had done by erecting the golden statue, Belshazzar was often defying what Daniel God has erected by using the temple's vessel in the profane manner. It was likely underscoring the fact that the Babylon had conquered the Jews and now possessed their God's religious article. In other words, they still had supremacy over this God who had predicted their demise. Oy, last nga paragraph, wala mo tayo conclusion question. Pero kahibaw naman mo itong panahon na to, no? Last nga paragraph. It was indeed an act of total defiance. Defiance, Google. Ano sa defiance? Nga pagsopak. Pagsopak. No? Even though
Belshazzar had more than enough evidence. He had enough head knowledge to know the truth. The problem instead was his heart. In the last days, at the final crisis break upon the world, people will give him the opportunity to know the truth as well. That determines their choice. As with Belshazzar, will be their heart. O maupon na ang kapanahunan na kita po diya sa pag-study sa atong propesiya, no? Nga mapariha kang Belshazzar's heart, no? Nga hambogero unya wa pa nakaila Ginoo kit sa iyang saktuhong pagdaig di ano? Gidaig niya Diyos sa bulawan, Diyos sa silver, no? Diyos sa kahoy, di ba? Diyos sa bronze, no? Mama to nakalagot sa Ginoo kay wa man siya nakamao og pagdaig, no? Nakalapas na gani siya kay gipangkuan niya tong mga holy vessel, no? Napay pagdaig nga di kamao. Iya ganing lolo nakamao na ganito pagdaig ang iyang lolo kay gi tambog dito as kalasangan. Ang siya nga apo wa gid nakamao kinsa iyang pagadaygon, no? O masilutan day tag di nato masakto kinsa atong gidaig, no? Di ba? Natay Ginoo pero sama na itong gipagdaig parehaan ang Belshazzar ba, no? Dakan kayo yung gipagdaig nga dili tinuod, no? Mga itong mga images kayo ito yung gipangkuan, no? Nga, di ba? Diha kang Belshazzar, no? Makita na ito nga thou shall not bow down, di ba, no? Kasi, amot yun sa niya pagpamagi sa daig ng mga Diyos niya sa bulawan, no? Bulawan, tanso, no? Silver. Di na gipatay na ganito si Belshazzar. Dapat makuhaan na nato siya og kanang lesson, no? Nga wala gid siya kanang medium nga imuha pa siyang pagadaygon diha, no? Nga lain nga mga Diyos, no? Og maog gyapon ng panawagan sa ato ano mga moabot na ang panahon sa kanang nagkahaduol mga wala hinunta mahimo naman tang Belshazzar heart ani, no? Nanay pagkahambogero unya di na mao ang ato ang gidaig, di ba, no? So saktohon kid nato, no, nga sakto ang ato ang gidaig para sa iyahang pagtimbang katong many tikel up harsim usa kadto ka timbangan sa usa ka hari pero maupod to ang pagatimbangon nga makaadto sa gingharian sa Dios, no? Nga kung matimbang ka sakto ba ikaw sa iyang timbangan, no? Sakto ba imuhang pagdaig sa Ginoo, no? So diha kita nagtapos karon sa ato ang pagpalandong Belshazzar PS, no? O ang title wala gihapon nag-aghat ka nato nga mahimo natong model si Belshazzar, di ba, no? Kundi si Belshazzar nga dili gid untana nato maawat ang iyang kasing-kasing, no? Nga nawala sa pagdaig sa Ginoo. Oh, mamalik na kita, no, kay mupadulong na rabang Third World War, di ba? Hinaot nga ang atong kasing-kasing makatultol na sa pagdaig sa ato ang buhing Diyos. So diha kita nagtapos sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon Communion with God, I will Gospel Sahib Theology Edition with 7 parts. Atong textual audio bisan nitong absentation. So magtapos na kita, magtapos na kamo, magtapos kitang tanan sa ato ang pagpamalandong. Magampo na kita, magampo na kamo, magampo na kitang tanan, no, sa ato ang pagtapos atong pagpamalandong.
mag-ampok kamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So ato ang pagdaig sa ato ang buhi og dalaygon nga Dios, no? Nga nagluwas kanato sa ato ang makasalanan. Hallelujah to our Messiah, the God of gods and the Lords of lords. To God all be the glory, no? And the kings of kings, and God bless us all. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod atong tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyang pulong matagadlaw matagabi. Mao kini ang inyong Bible study on a lesson. A study on the words. Marathon lesson karon, communion with God. I will gospel sa Heptology edition ko 7 parts. Atong textual audio video bisalin itong presentation. Presentation na to, live of the hour. Oh, masakto-sakto na taron. No? Atong the review of the day, back review of the week, yeah, review of the last year. So, diri kita layon, last week na kita, kay wala na magsunod nga June, no? July na, last week na kita sa ato ang June. O diri kita layon, na kita iwali, no? Sa ato ang care group, no? Unya na kita gabi-gabi nga series sa atong channel. Nightly series, Transcendence, Adventist Education. Uy, Adventist Education man di ato ang devotional na to, education in the old days, di ba, no? Pero karon na kita ikuan karon sa ato ang Adventist Education. Sa inyo kanang subaybayan gabi-gabi. So anto dyan ay kayo ng Diyos oray kayo madastan dalaygon ng Diyos.